Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang magsasaka na pilit iginapos ng sarili niyang kadugo sa madilim na rehas ng pitan. Binalot siya ng matinding paratang. Ang pagnanakaw di o mano ng isang napakalaking halaga ng pera mula sa loob mismo ng isang marangyang mansyon. Ang buong akala ng lahat ay tuluyan na siyang mabubulok sa kulungan dahil sa bigat ng mga peking ebidensya at impluensya ng mayayaman. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang tahimik at tapat na nilalang ang magiging susi sa kanyang kalayaan. Isang kalabaw ang haharap sa mismong korte upang ibunyag ang katotohanang yayanig sa buong bayan at magpapawalang sala sa matanda. Paano nga ba naging saksi ang isang hayop sa isang krimeng naganap sa loob ng sementadong bahay? At anong lihim ang nabubunyag na wawasak sa plano ng mga mapagsamantala? Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? Sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang liblib, ngunit napakagandang sityo sa lalawigan ng Bicol, kung saan ang luntiang bukirin ay sumasayaw sa ihip ng hanging nagmumula sa bulkang Mayon, naninirahan ang matandang magsasaka na si Mang Glenn. Sa edad na 65, ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mahabang panahon ng pagbabanat ng buto sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Kulubot ang kanyang balat. May mga kalyo ang kanyang malalaking kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng busilak na katapatan. Si Mang Glenn ay maagang naulila sa mga anak, at ang tanging natitirang kayamanan at pamilya niya sa mundong ito ay ang kanyang 7 taong gulang na apo na si Nonoy. Ang mga magulang ng bata ay maagang pumanaw dahil sa isang trahedya sa dagat. Kaya naman si Mang Glenn ang tumayong ama at ina ng paslit. Nonoy apa, huwag ka mag-alala. Hanggat may lakas si Lolo, hindi ko hahayaang magutom ka. Pagbubutihin ko ang paggapa sa bukid ni na Senyorito Lito para mabili natin ang mga gamit mo sa eskwela sa darating na pasukan. Opo, Lolo. Alam ko pong napakabait ninyo. Pero sana po huwag niyong masyadong pagurin ang inyong sarili. Masaya na po ako kahit simpleng ulam lang ang pagsaluhan natin. Basta magkasama lang po tayo. Bukod kay Nonoy, may isa pang tapat na kasama si Mang Glenn sa kanyang pang-araw-araw na pakikibaka sa buhay. Ang kanyang alagang kalabaw na pinangalanan niyang Makibao. Bagamat ang pangalang Makibao ay madalas gamitin sa mga kabayo, sadyang kakaiba ang kalabaw na ito. Ito ay malaki, may malalapad at makintab na sungay at may pambihirang talino na tila nakakaintindi ng salita ng tao. Si Makibao ang katuwang ni Mang Glenn sa pag-aararaw mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw. Ngunit ang tahimik at simpleng buhay ng maglolo ay nagbago nang magsimulang mag-interes ang pinsan ni Mang Glenn na si Tomas sa kanilang maliit na lupang sinasaka. Si Tomas ay isang lalaking may maitim na balak at kilala sa pagiging mapag-imbot. Siya rin ang nagsisilbing katiwala sa malawak na mansyon ni Senyorito Lito, ang pinakamayamang asyendero sa kanilang bayan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Glenn matapos ang maghapong pagtatrabaho, biglang dumating si Tomas kasama ang 2 armadong lalaki na kilalang tauhan ng mansyon. Galit na galit ang mukha ni Tomas at may hawak itong mga papel. Glenn, walang hiya ka. Hindi ko akalaing magagawa mo ito sa sarili mong kadugo at kay Senyorito Lito. Isang malaking kataksilan ang ginawa mo. Tomas, anong ibig mong sabihin? Anong nagawa ko? Kagagaling ko lang sa bukid at nag-aasikaso ng mga pananim. Bakit kasi may sigaw dito sa tapat ng bahay ko? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Glenn. Kaninang umaga, pumasok ka sa loob ng mansyon para maghatid ng mga inaning gulay, hindi ba? Noong mga oras na iyon, walang tao sa silid tulugan ni Senyorito Lito.
Pagalis mo, nawawala ang isang bag na naglalaman ng 500,000 piso na pambayad sana sa mga manggagawa sa sementeryo at bukid. Sino pa bang pumasok doon kundi ikaw, di ba? Patawarin ng Diyos, Tomas. Kailanman ay hindi ko natutunang kumuha ng bagay na hindi sa akin. Nagkatid lang ako ng mga sariwang talong at ampalaya sa kusina. At pagkatapos ay umalis na ako agad para asikasuhin si Makibao. Hindi ako tumapak sa silid ni Senyorito. Huwag niyong pakinggan ang matandang yan. Huliin ninyo siya at igapos. Kanino ko pa ipinaalam ito sa mga otoridad at kay Senyorito Lito? May nakakita sa kanya na umaaligid sa may hagdanan ng mansyon. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Nonoy mula sa loob ng kubo. Umiiyak at pilit na niyayakap ang binti ng kanyang lolo upang hindi ito mailayo ng mga kalalakihan. Huwag po! Huwag niyong kunin ang lolo ko! Mabuting tao po ang lolo ko! Hindi po siya magdanakaw! Parang awa niyo na po! Iwan niyo si lolo! Tabi bata! Ang lolo mo ay isang kriminal. Dapat lang siyang mabulok sa kulungan para magtanda. Habang pilit na hinihila at kinakaladkad ng mga kalalakihan si Mang Glenn palayo sa kanyang kubo, isang malakas na ungal ang umalingaw-ngaw sa buong sitio. Mula sa silong ng malaking puno ng mangga, si Makibao, ang tapat na kalabaw, ay nagsimulang magwala. Hinampas nito ang kanyang paa sa lupa. Nanginginig ang kanyang malalaking ilong at pilit na pinuputol ang tali na nakakabit sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Tomas, na tila ba naiintindihan ng hayop ang kawalang katarungang nangyayari sa kanyang amo. Siguraduhin niyong nakatali ng maayos ang hayop na yan. Baka masaktan pa tayo niyan. Dali na si Glenn. Bilis, dali niyo si Glenn sa munisipyo. Nanay, apa, huwag kang iiyak. Magpakatatag ka. Ang Diyos siyang nakakaalam ng katotohanan. Bantayan mo si Makibao, apa. Huwag mong pababayaan ang alaga natin. Naiwan ang 7 taong gulang na si Nonoy na umiiyak sa gitna ng kalsadang alabok, habang ang kanyang lolo ay tuluyan ng isinakay sa isang sasakyan patungo sa kulungan ng bayan. Ang gabi ay nagbabadya ng matinding dilim, at ang maliit na kubo na dati ay puno ng pagmamahalan ay binalot ng takot at kalungkutan. Ngunit sa hindi kalayuan, ang kalabaw na sa Makibao ay patuloy na nakatitig sa direksyong tinahak na mga kumuha kay Mang Glenn. Sa kanyang simpleng isipan, may isang bagay na naganap sa mansyon bago ang pag-aresto. Isang bagay na hindi alam ng sinuman. Isang bagay na nakita ng kanyang sariling mga mata nang dalhin siya roon ni Mang Glenn upang maghatid ng mga kargamento. Ano nga ba ang totoong nangyari sa loob ng mansyon ni Senyorito Lito? At paano paninindigan ni Tomas ang kanyang mga paratang laban sa sarili niyang pinsan? Lumipas ang ilang araw na puno ng paghinagpis para sa batang si Nonoy. Sa tulong ng ilang mababait na kapitbahay na naniniwala pa rin sa katapatan ni Mang Glenn, nabibigyan ang bata ng kaunting pagkain. Subalit ang bawat gabi ay isang parusa para sa kanya dahil sa pangungulila sa kanyang lolo. Samantala, sa loob ng malamig at madilim na selda ng munisipyo, si Mang Glenn ay nakaupo sa sulok, nakatitig sa sementadong sahig habang hawak ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay nangihina dahil sa kakulangan sa pagkain. Ngunit ang mas nagpapabigat sa kanyang kalooban ay ang katotohanang ang sarili niyang kadugo ang naglagay sa kanya sa sitwasyong iyon. Pumasok sa silid ng kulungan si Tomas. May dalang mapang-asar ng ngiti at nakapamulsa habang nakatitig sa matanda sa likod ng rehas. Oh, Glenn. Kamusta ang buhay banyera rito? Masarap ba matulog sa ibabaw ng semento? Kung nakinig ka lang sa akin sana noon na ipagbili na sa akin ng maliit mong lupa, hindi ka sana aabot sa ganito. Tomas, bakit mo ito ginagawa sa akin? Alam ng buong bayan, pati na ng sarili mong konsensya, na wala akong ninakaw na kahit isang 5 kay Senyorito Lito.
Bakit kailangan humantong sa ganitong kasakiman mo sa lupa? Konsensya. Sa panahong ito, Glenn, walang nagagawa ang konsensya. Ang mahalaga ay ang pera at kapangyarihan. Noong pumasok ka sa mansyon, sadyang nagkataon lang na kailangan ko ng pagbabarangan ng kasalanan. At dahil ikaw lang estranghero na pumasok doon sa umagang iyon, ikaw ang perpektong pain. Galit na galit si Senyorito Lito ngayon. Gagawin niya ang lahat para mabulok ka sa kulungan. At kapag nangyari yon, wala nang mag-aalaga sa apo mo at sa lupa mo. Kusang mapupunta sa akin ang lahat. Napakasama mo, Tomas. May takot ka ba sa may kapal? Paano mo nagagawang sirain ang buhay ko at ng apo ko para lang sa sarili mong pakinabang? Ang lupaing iyon, ang tanging alaala ng mga magulang ni Nonoy. Sumigaw ka lang hanggang sa maubos ang boses mo, Glenn. Walang maniniwala sa isang mahirap na magsasakang katulad mo. Sa susunod na linggo, ang unang pagdinig sa korte. Tiniti ako sa iyo. Ang mga ebidensyang inihanda ko ay sapat na upang hatulan ka ng habang buhay na pagkakabilanggo. Magpaalam ka na sa apo mo at sa kalabaw mong mukhang kabayong pangalan. Umalis si Tomas na may dalang tagumpay sa kanyang puso. Iniwan si Mang Glenn na muling lugmok sa kawalan ng pag-asa. Subalit sa labas ng kulungan, sa sitio kung saan naroroon ang kubo ng matanda, may isang kakaibang pangyayari ang nagaganap. Si Nonoy ay abalang pinapakain si Makibao ng mga sariwang damo na kanyang hinukay sa tabi ng sapa. Napansin ng bata na ang kalabaw ay hindi mapakali. Patuloy nitong itinutulak ang kanyang ulo sa direksyon ng kalsada. At paminsan-minsan ay gumagawa ito ng malalakas na tunog na tila ba niyaya ang bata na sumama sa kanya. Makibao, miss na miss ko na si Lolo. Sana nandito siya para gabayan tayo. Sabi ni Lolo, ikaw lang ang katuwang niya. Paano natin siya ililigtas? Wala tayong pera para kumuha ng abogado. Sabi ng mga kapitbahay, baka hindi na daw makabalik si Lolo dito sa atin. Sa sandaling iyon, isang matandang abogado na nagngangalang Atty. Jose ang dumaan sa sitio gamit ang kanyang lumang sasakyan. Si Atty. Jose ay kilala sa bayan bilang abogado ng mahihirap. Siya ay retirado na sana ngunit hindi niya matiis na makakita ng mga taong naapi. Nabalitaan niya ang kaso ni Mang Glenn at nagpasya siyang bisitahin ang lugar upang mag-imbestiga. Nang makita niya ang batang si Nonoy na umiiyak sa tabi ng isang malaking kalabaw, ipinarada niya ang kanyang sasakyan at lumapit sa bata. Magandang hapon, Irog. Ikaw ba ang apo ni Mang Glenn? Ako si Atty. Jose. Narito ako para tulungan ang lola mo. Opo, ako po si Nonoy. Totoo po ba, attorney? Tutulungan niyo si Lolo? Sabi po kasi nila, magnanakaw daw po si Lolo. Pero alam ko pong hindi niya magagawa iyon. Lagi po niyang sinasabi sa akin na mas mabuti pang maging mahirap basta may dangal. Naniniwala ako sa iyo, Nonoy. At mukhang ang kalabaw na ito ay sumasang-ayon din sa akin. Napakahirap ng kaso ng lola mo dahil si Senyorito Lito nag-aakusa. At si Tomas ang tumatayong pangunahing saksi. Kailangan natin ng matibay na ebidensya o ibang saksi na makakapagpatunay na walang kasalanan si Glenn. May alam ka ba na pwedeng makatulong sa atin? Noong araw po na mawala ang pera, kasama po ni Lolo si Makibao na pumunta sa mansyon. Sabi ni Lolo, iniwan niya si Makibao sa may likurang bahagi ng mansyon, malapit sa may malaking bintana habang nagbubuhat siya ng mga gulay. Pagbalik daw po ni Lolo, balisa si Makibao at parang may gustong ipakita sa kanya. Pero nagmamadali silang umalis dahil bawal magtagal ang hayop doon. Sa likod ng mansyon, malapit sa bintana. Nonoy, ang silid tulugan ni Senyorito Lito ay nasa unang palapag ng mansyon. At ang bintana niyon
ay nakaharap mismo sa likod ng bahay kung saan nakatali ang mga hayop kapag may naghahatid ng sako-sakong abaka o gulay. Ibig sabihin, kung naroon si Makibao, maaring may nakita siya. Pero, attorney, kalabaw po si Makibao. Hindi naman po siya nakakapagsalita. Paano niya masasabi ang nakita niya sa korte? Ha! Hindi nakakapagsalita ang mga hayop sa pamagitan ng bibig, Nonoy. Ngunit may iba silang paraan upang ipakita ang katotohanan. May plano ko. Sa araw ng paglinig, hihilingin ko sa hukom na dalhin si Makibao sa korte. Gagawin natin siyang opisyal na saksi. Isang napakakaiba at mapangahas na plano ang nabuo sa isipan ni Atty. Jose. Alam niyang pagtatawanan siya ng buong bayan, lalo na ni Tomas at Senyorito Lito. Ngunit ito na lamang ang natitirang baraha upang iligtas ang isang inosenteng matanda mula sa habang buhay na pagkakakulong. Habang papalapit ang araw ng paggatol, ang tensyon sa buong bayan ay patuloy na tumitindi. Ang lahat ay nag-aabang sa magiging laban sa loob ng korte. Isang labanan sa pagitan ng mayaman at mahirap, kung saan ang kapalaran ng isang magsasaka ay nakasalalay sa katalinuhan ng isang hayop. Magagawa nga ba ni Makibao na baguhin ang takbo ng hustisya? Anong sorpresa ang naghihintay sa lahat sa loob ng bulwagan ng korte? Huwag aalis dahil lalong magiging kapanapanabik ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ikatlong bahagi. Dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte. Ang bulwagan ay dagsa ng mga tao. Mga kapitbahay ni Mang Glenn na nakikiramay, may osisero, at ang mga mamamahayag na nakuha ang interes dahil sa tsismis na may dalang kalabaw ang panig ng depensa. Sa una ng korte, nakaupo si Senyorito Lito, isang lalaking nasa kalagitnaan ng 50. Maayos ang pananamit at bakas ang karangyaan sa kanyang mga gintong alahas. Sa tabi niya ay si Tomas, na mukhang seryoso, ngunit sa loob-loob ay natatawa sa takbo ng mga pangyayari. Sa kabilang panig, nakaupo si Mang Glenn na nakapangpresong kasuotan. Mukhang payat ngunit kalmado. Habang sa tabi niya ay si Atty. Jose na abalang nag-aayos ng kanyang mga dokumento. Sa labas ng pinto ng korte, nakatali si Makibao, na binabantayan ng batang si Nonoy. Maraming pulis ang nakapaligid, nagtataka kung bakit pinayagan ng hukom na dalhin ang hayop sa compound ng korte. Ang hukom na si Judge Santos ay pumasok na at tinampas ang kanyang gabel upang simulan ang pagdinig. Ngayong araw, diringgin natin ang kasong pagnanakaw laban kay Ginong Glenn. Handa na ba ang panig ng pag-uusig? Tumayo ng may kumpiyansa ang abogado ng pag-uusig. Handa na po, Your Honor. Meron kaming direktang saksi na si Tomas, ang katiwala ng mansyon, na magpapatunay na si Glenn lamang ang may pagkakataon at motibo na kuhanin ang 500,000 piso mula sa silid ng aming kliyente na si Senyorito Lito. At ang panig ng depensa, handa na ba? Tumayo si Atty. Jose at yumukod ng bagya. Handa na po kami, Your Honor. Ngunit bago kami magsimula, nais ko pong mag-gain ng isang pambihirang kahilingan. Nais ko pong ipasok sa loob ng korte ang aming natatanging saksi na si Makibao, ang alagang kalabaw ng aking kliyente. Siya po ay naroroon sa mismong lugar at oras kung kailan naganap ang sinasabing pagnanakaw. Biglang nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Ang mga tao ay nagsimulang magtawanan. Si Tomas ay napagikgik habang si Senyorito Lito naman ay napailing sa inis, sa pag-aakalang ginagawang katatawanan ni Atty. Jose ang seryosong proseso ng batas. Objection. Your Honor, ito ay isang malaking pambabastos sa korte. Ang isang kalabaw ay hindi tao, walang kakayahang magsalita, at hindi maaaring sumumpa sa ilalim ng batas upang magsaad ng katotohanan. Ang kahilingan ng depensa ay walang basihan at isang pag-aaksaya ng oras. Your Honor,
Naunawaan ko ang reaksyon ng aking kasamahan. Subalit ang batas ay naghahanap ng katotohanan sa anumang paraan na legal at makatwiran. Bagamat hindi nakakapagsalita ang kalabaw, ang kanyang ikinikilos at reaksyon kapag hinarap sa mga tao at ebidensya sa kasong ito ay magsisilbing isang demonstrative evidence o ebidensyang pangkilos na may malaking kinalaman sa krimen. Ang hayop na ito ay may pambihirang memorya at katapatan na wala sa ilang tao. Humihiling ako ng kaunting konsiderasyon upang maipakita ang hustisya. Nag-isip ng malalim si Judge Santos. Hinaplos ang kanyang baba bago nagsalita. Ito ang unang pagkakataon sa aking karera na may nag-aay ng ganitong kahilingan. Ngunit dahil ang buhay at kaliyaan ng isang tao ang nakasalalay dito at upang walang masabing pinapanigan ang korteng ito, pinagbibigyan ko ang kahilingan. Ipasok ang kalabaw, ngunit tiyakin na hindi ito gagawa ng kaguluhan. Kung hindi, ay ipapawalang bisa ko ang kanyang testimonya at paparusahan ko ang depensa sa contempt ng korte. Binuksan ang malaking pinto ng korte. Pumasok si Nonoy habang hinihila ang tali ni Makibao. Ang malaking kalabaw ay dahan-dahang naglakad sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga kuko ay lumilikha ng kakaibang tunog sa makintab na sahig ng korte. Ang lahat ng tao ay natahimik, nakatitig sa hayop na tila ba isang kakaibang nilalang mula sa ibang mundo. Si Makibao ay tumigil sa tapat ng lamesa ng depensa. Tumingin kay Mang Glenn at marahang inihampas ang kanyang ulo sa balikat ng matanda bilang pagbati. Napaluwa si Mang Glenn at niyakap ang kanyang alaga. Ngayon, Attorney Jose, paano mo gagamitin ang saksing iyan upang mapatunayan na walang kasalanan ang iyong kliyente? Your Honor, nais ko pong tawagin si Tomas sa witness stand upang tanungin muna siya tungkol sa kanyang mga nakita sa araw ng krimen. Habang ginagawa ko ito, nais kong bantayan ng lahat ang magiging reaksyon ng kalabaw na si Makibao. Tumayo si Tomas. May kaunting kaba sa kanyang dibdib, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Umupo siya sa witness stand at sumumpa na magsasabi ng katotohanan. Habang naglalakad siya patungo sa upuan, napansin ng lahat na ang mga tenga ni Makibao ay biglang tumuwid. Ang mga mata ng kalabaw ay nakatitig ng matalim kay Tomas at nagsimula itong huminga ng malalim at mabilis. Ginoong Tomas, sinabi mo sa iyong salaysay na nakita mo si Mang Glenn na pumasok sa mansyon at lumabas na may dalang kakaibang supot na pinaniniwalaan mong naglalaman ng pera, tama ba? Oo, attorney. Kitang-kita ko siya. At bilang katiwala, tungkulin kong protektahan ng ari-arian ni Senyorito Lito. Alam kong mahirap lang si Glenn at kailangan niya ng pera para sa apo niya. Kaya malaki ang motibo niya na magnakaw. Sa sandaling bigkasin ni Tomas sa mga salitang iyon, si Makibao ay biglang umungal ng malakas. Isang ungal na puno ng galit na yumanig sa apat na sulok ng korte. Itinaas ng kalabaw ang kanyang harapang paa at maras itong ibinagsak sa sahig, habang ang kanyang mga sungay ay tinuturo sa direksyon ni Tomas. Nagpanik ang mga tao sa loob ng korte. Ang ilang pulis ay napahawak sa kanilang mga baril sa takot na managas ang malaking hayop. Your Honor, ilayo niyong hayop na yan. Gusto niya ako saktan. Baliwang kalabaw na yan. Your Honor, nakikita niyo ba ang reaksyon ng aking saksi? Ang mga hayop, lalo na mga kalabaw, ay may likas na galit sa mga taong nagdulot sa kanila ng pananakit o sa mga taong nakita nilang gumawa ng isang masamang bagay na nagdulot ng trauma sa kanila. Ang galit ni Makibao kay Tomas ay hindi isang aksidente. Ito ay dahil may alam si Makibao na hindi sinasabi ni Tomas sa korteng ito. Napatayo si Judge Santos. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ang ungal ba ng kalabaw ay isang simpleng ingay lang ng hayop
O ito na nga ba ang simula ng pagkakabuwag ng kasinungalingan ni na Tomas? Ano ang totoong nakita ni Makibao sa bintana ng mansyon na nagpapakitang si Tomas ang may malaking itinatago? Gagawin na ni Atty. Jose ang huling hakbang na tuluyang magpapasabog sa katotohanan. Abangan ang kapanapanibig na pagpapatuloy sa ika-4 na bahagi ng ating kwento. Ang buong bulwagan ng korte ay binalot ng matinding tensyon matapos ang marahas na rehas ng galit ng kalabaw na si Makibao laban kay Tomas. Pilit na pinapakalma ni Nonoy ang alaga sa pamamagitan ng paghimas sa leeg nito, habang ang mga pulis ay nananatiling alerto. Si Judge Santos naman ay seryosong nakatitig kay Atty. Jose, naghihintay ng mas malalim na paliwanag. Atty. Jose, bagamat kahanga-hanga ang reaksyon ng kalabaw, hindi natin pwedeng isistensya ang isang kaso base lamang sa ungal ng isang hayop. Kailangan mo ng mas konkretong koneksyon kung bakit ganyan ang reaksyon ng kalabaw kay Ginoong Tomas. Naunawaan ko po, Your Honor. At narito na po ang karugtong ng aking patunay. Nung araw na maganap ang krimen, si Mang Glenn ay naghatid ng mga gulay sa kusina ng mansyon. Samantala, si Makibao ay nakatali sa labas naman ng bintana. Partikular sa likod bahay, nakatapat mismo ng bintana ng silid tulugan ni Senyorito Lito. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, ang bintanang iyon ay walang rehas at tanging salamin lamang ang nakaharang. Nabukas noong umagang iyon dahil sa magandang panahon. Dahil sa sinabi ni Atty. Jose, sumabad ang piskal. Ano naman ang kinalaman ng bintana sa akusasyon kay Glenn? Si Glenn ang pumasok sa loob, hindi ang kalabaw. May kinalaman ito dahil si Makibao, mula sa kanyang kinalalagyan sa ilalim ng puno, ay may malinaw at direktang linya ng paningin sa loob ng silid. At may isang bagay na nakita si Makibao na nagdulot sa kanya ng matinding takot at galit. Kaya hanggang ngayon, ay ganyan ang reaksyon niya kay Tomas. Upang mapatunayan ito, may inihanda akong isang maliit na pagsubok dito sa loob ng korte. Kinuha ni Atty. Jose mula sa envelope ang dalawang magkaibang supot ng tela. Ang isang supot ay kulay asul na sako, katulad ng ginagamit ni Mang Glenn sa pagdadala ng mga gulay. Ang isa naman ay isang mamahaling itim na leather bag na kahawig ng bag na pagmamayari ni Senyorito Lito kung saan nawawala ang 500,000 piso. Your Honor, hihilingin ko po kay Tomas na hawakan ng asul na supot ng gulay at lumapit kay Makibao. Pagkatapos, hihilingin ko naman na hawakan niya ang itim na leather bag at gawin ang parehong bagay. Tingnan natin kung kailan magiging agresibo ang hayop. Bakit ko gagawin yan? Hindi ako susunod sa laro mo, attorney. Isang kalokohan ito. Ginoong Tomas, utos ng korte na sundin mo ang direksyon ng depensa. Kung wala kang itinatago, wala kang dapat ikatakot sa isang hayop. Walang nagawa si Tomas kundi ang tumayo. Unang ibinigay sa kanya ni Atty. Jose ang asul na supot ng gulay. Dahan-dahang lumapit si Tomas kay Makibao. Ang kalabaw ay nanatiling kalmado. Inamoy lamang ang supot at pagkatapos ay tumingin sa malayo. Walang anumang senyales ng galit. Nakikita mo, attorney? Walang kwentang pagsubok mo. Normal lang ang hayop, sabi ng piskal. Huwag po kayong magmadali, piskal. Ginoong Tomas, bitawan mo ang asul na supot at kunin mo ang itim na leather bag. Ngayon, ilagay mo yan sa iyong likuran na tila ba'y tinatago mo ito habang naglalakad palayo, katulad ng ginawa mo sa loob ng silid ni Senyorito Lito noong umagang iyon. Sa sandaling hawakan ni Tomas ang itim na leather bag at ilagay ito sa kanyang likod. Isang kakaibang pagbabago ang naganap kay Makibao. Ang kalabaw ay biglang napaatras. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at nagsimula siyang umiyak. Isang kakaibang tunog ng hayop na nagpakita ng matinding trauma.
Pagkatapos ng takot, muli itong napalitan ng bangis. Sinubukan ni Makibao na sigurin si Tomas dahilan upang mapatili sa takot ang katiwala at mabitawan ang bag habang patakbong nagtago sa likod ng mga pulis. Patawad! Patawad! Ilayo niyo yung kalabaw na yan. Sasabihin ko lang totoo. Huwag niyo ako ipakain sa hayop na yan. Nagulat ang buong korte sa biglang pag-amin ni Tomas. Si Senyorito Lito ay napatayo mula sa kanyang upuan. Nanlalaki ang mga mata sa galit habang nakatitig sa kanyang katiwala. Tomas, ano ang ibig sabihin nito? Ikaw ba ang kumuha ng pera ko? Opo, senyorito. Patawarin niyo po ako. Ako po talaga ang kumuha ng pera ninyo sa silid nung umagang iyon bago dumating si Glenn. Noong kinuha ko ang bag, napansin ko nakatitig sa akin ang kalabaw mula sa bintana. Sa takot ko na may makakita sa akin, kinuha ko ang isang mahabang kahoy at binugbog ko ng matindang kalabaw sa mukha at sungay upang umalis ito doon at huwag mag-ingay. Kaya po ganyan na lang ang takot at galit sa akin ng hayop na yan. Kapag nakikita niyang hawak ko ang bag, ginamit ko lang si Glenn para sa kanya mapunta ang sisi at makuha ko rin ang lupa niya. Ang buong bulwagan ay napuno ng ingay at hiyawan ng mga tao. Ang misteryo ay nabigyang linaw na sa wakas. Hindi pala si Mang Glenn ang magnanakaw, kundi ang sarili niyang kadugo na si Tomas, na nagpakita pa ng kalupitan sa isang walang kaimik-imik na hayop upang pagtakpan ang kanyang sariling krimen. Ano ang magiging huling hatol ni Judge Santos para kay Mang Glenn at kay Tomas? At paano ipagdiriwang ng maglolo ang kanilang muling pagsasama kasama ang bayaning kalabaw na si Makibao? Matapos ang madamdamin at nakakagulat na pag-amin ni Tomas sa loob ng korte, wala nang naging pag-aalinlangan sa isipan ng sinuman kung sino ang tunay na may sala. Si Judge Santos ay seryosong humawak sa kanyang gabel at tinampas ito ng 3 beses upang ibigay ang muling hatol sa kasong yumanig sa buong lalawigan ng Bicol. Base sa kusang loob na pag-amin ng saksi ng panguusig na si Tomas at sa mga ebidensyang ipinakita sa korteng ito na pinagtibay ng hindi matatawarang reaksyon ng alagang kalabaw na si Makibao, ang korteng ito ay opisyal na nagpapawalang sala kay Ginoong Glenn sa lahat ng paratang ng pagnanakaw. Iniuutos ko ang mabilisang pagpapalaya sa kanya mula sa kulungan. Samantala, si Tomas ay agarang aaristuin sa ilalim ng mga kasong pagnanakaw, maling pag-akusa at paglabag sa batas ng pangalaga sa mga hayop. Ipinipiit ang pandinig na ito. Isang malakas na palakpakan at iyawan ng kagalakan ang umalingaw sa buong bulwagan ng korte. Ang mga kapitbahay ni Mang Glenn ay nag-iyakan sa tuwa. Mabilis na tumakbo ang batang si Nonoy patungo sa kanyang lolo at maigpit itong niyakap, habang ang mga luha ng matanda ay malayang umagos sa kanyang mga kulubot na pisngi. Lolo, malaya ka na po. Sabi ko naman sa inyo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Makakauwi na po tayo sa kubo natin. Maraming salamat po, Atty. Jose. Kung hindi dahil sa talino at tapang ninyo, baka mamatay na ako sa loob ng kulungan na may madilim na pangalan. Utang ko sa inyo ang natitirang buhay ko. Huwag sa akin, Glenn. Doon ka magpasalamat sa tapat mong kasama. Si Makibao ang tunay na bayani sa araw na ito. Ang kanyang katapatan at ang alaala ng pananakit na ginawa sa kanya ang naghatid ng hostisya na hindi kayang bilhin ng salapi. Lumapit si Mang Glenn kay Makibao, na sa mga sandaling iyon ay kalmado na at marahang ikinakaway ang kanyang buntot. Niyakap na matanda ang malaking leeg ng kalabaw. Ibinulong ang kanyang pasasalamat habang hinahaplos ang mga bahagi ng mukha nito na may bakas pa ng mga dating sugat mula sa pananakit ni Tomas. Salamat, Makibao. Salamat sa pagliligtas mo sa akin at kay Nonoy. Ikaw ay higit pa sa isang hayop para sa amin. Ikaw ay tunay naming pamilya. Habang naghahanda ang maglolo na umalis sa korte,
Lumapit sa kanila si Senyorito Lito. Bakas sa mukha ng mayaman at makapangyarihang asyendero ang matinding kahihiyan at pagsisisi sa kanya naging marahas na desisyon na ipahuli si Mang Glenn ng walang sapat na imbestigasyon. Glenn, Nonoy, nais ko sanang humingi ng taos-pusong pamanhin sa inyo. Nabulag ako ng galit at ng mga kasinungalingan ni Tomas upang mapatunayan ko ang aking pagsisisi. Simula sa araw na ito, ang maliit na lupang sinasaka ninyo sa aking asyenda ay opisyal ko nang ipinagkakalob sa inyo bilang regalo. Ipatatayo ko rin ang isang mas matibay na bahay para sa inyo ni Nonoy at ako na magpapatapos sa pag-aaral ng iyong apo hanggang sa kolehiyo. Ito ang aking paraan upang kahit paano ay maitama ko ang aking pagkakamali. Napakalaking tulong po nito, Senyorito Lito. Tinatanggap po namin ang iyong paumanhin at ang inyong tulong para sa kinabukasan ni Nonoy. Maraming salamat po. Lumipas ang mga buwan at ang buhay sa sitio sa Bicol ay muling bumalik sa normal. Ngunit may dala itong mas malaking liwanag at pag-asa. Ang lumang kubo ni Mang Glenn at Nonoy ay napalitan ng isang maayos at magandang bahay na simento na may bubong na bakal, ligtas sa anumang bagyo. Si Nonoy ay masayang pumasok sa kanyang paaralan. May dalang mga bagong gamit at baon. Palaging nangunguna sa kanyang klase dahil sa kanyang pagsisikap. At sa malawak na bukirin sa ilalim ng dambuhalang bulkang Mayon, makikita pa rin ang matandang si Mang Glenn na masayang nag-aararo. Sa tabi niya, masigla at mayabang na naglalakad ang kalabaw na si Makibao, na ngayon ay kinikilala ng buong bayan bilang ang kalabaw na nagturo ng hustisya. Ang kwentong ito ay naging isang paalala sa lahat na ang hustisya ay hindi lamang para sa mayayaman at may kapangyarihan, at ang katapatan ng isang nilalang, maging tao man o hayop, ay palaging magtatagumpay laban sa anumang uri ng kasakiman at kasinungalingan. Dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan ninyo at nag-iwan ito ng magandang aral sa inyong mga puso. Muli, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kapanapanabik at natatanging mga kwento rito sa Tamoxki TV. Hanggang sa muli at pagpalain kayo ng may kapal ng napakaraming blessings. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.